Kumusta po kayo, mga kakwentuhan? Isang yakap na mahigpit sa inyong lahat saan man kayo naroroon. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat pagtangis at pag-asa, handang maghatid ng isang panibagong salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang hardin na dapat alagaan at diligan araw-araw upang mamukadkad. Ngunit paano kung ang mismong hardinerong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay, ang siyang walang awang dudurog sa pinakamahalaga mong bulaklak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa sa Sinag sa Karimlan. Ang samyo ng nilutong kare-kare ay tila isang matamis na himig na sumasayaw sa hangin, bumabalot sa bawat sulok ng maliit ngunit maaliwalas na tahanan ni Diwa at Silang. Maingat niyang inayos ang dalawang plato sa mesa, pinatungan ng kubyertos na nakatali sa isang pulang ribon. May dalawang kandila sa gitna. Naghihintay na lamang sindihan upang magbigay ng romantikong liwanag. Lahat ay perpekto. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Isang ngiting hindi mapawi mula pa kaninang umaga. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang ugaling hindi niya namamalayan na nagagawa na pala niya sa mga nakalipas na araw. Doon, sa ilalim ng kanyang palad, ay naroon ang isang sikretong magpapabago ng kanilang buhay. Magiging ama ka na, Silang, bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Mahal ko, magiging ama ka na. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala, nakapatong ang isang maliit na kahon sa loob nito. Naroon ang positibong pregnancy test, ang patunay ng biyayang matagal na nilang ipinagdarasal. Ito na iyon. Ito na ang bubuo sa kanila. Ang magpapatibay sa kanilang pagsasama na tila ba unti-unti nang nilalamon ng abalang mundo. 5 taon. 5 taong isinuko ni Diwa ang kanyang magandang karera bilang isang project manager sa isang kilalang kumpanya para maging isang full-time housewife. Isang desisyon na hindi niya pinagsisihan dahil ang tanging pangarap niya ay ang mabigyan si Silang ng isang masayang tahanan at isang pamilya. At ngayon, abot kamay na niya ang pangarap na iyon. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Silang sa garahe. Mabilis niyang sinindihan ang mga kandila at pinatay ang pangunahing ilaw sa kanilang hapagkainan. Nag-iwan lamang ng malambot na liwanag mula sa sala. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang nagkakarerang puso. Ito na ang gabi. Bumukas ang pinto. Ngunit ang tunog niyon ay hindi ang karaniwang malambing na pagbukas. Ito'y isang malakas na kalabog na sinundan ng pagbagsak ng leather briefcase sa sahig. Silang? Mahal? Tawag ni Diwa. Lumabas mula sa dining area. Nakatayo si Silang sa may pintuan. Niluluwagan ang kanyang kurbata na tila ba sinasakal siya nito. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagod. Walang bakas ng ngiti. Walang pananabik na makita siya. Pagod ako, sabi nito sa mababang boses. Dumiretso sa sofa at umupo ng padabog. Ni hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang magandang ayos ng kanilang bahay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Diwa, napalitan ng bahagyang pag-aalala. Lumapit siya, umupo sa tabi ng asawa. May problema ba sa opisina? Nagluto ako ng paborito mo. Maraming problema, sagot ni Silang. Hindi nakatingin sa kanya. Yung talon dynamics, kailangan manalo sa susunod na bidding. Kung hindi, malaki ang mawawala sa atin. Sinubukan ni Diwa na abutin ang kamay nito. Ngunit iniwas ito ni Silang at ipinatong sa kanyang sentido. Masakit ang ulo ko, Diwa. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Diwa. Ang lahat ng pag-asang inipon niya para sa gabing iyon ay unti-unting naglalaho. Ngunit pinilit pa rin niyang intindihin. Pagod lang siguro talaga. Sige, mahal. Magpahinga ka muna. Pero tulungan na kitang magtanggal ng coat mo. Alok niya sa malambing na boses. Tumango lang si Silang habang maingat na inaalis ni Diwa ang Amerikano.
Mula sa mga balikat nito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa puting kwelyo ng phone ni Silang, sa ilalim lamang ng kanyang panga, ay may isang maliit na mantsa. Isang mantsa na kulay alak, isang mantsa ng lipstick. Natigilan si Diwa. Ang kanyang mga kamay ay naligas sa ere. Hindi iyon ang kulay ng lipstick niya. Mahilig siya sa mga kulay na nude at light pink. Ang mantsyang iyon ay isang malalim, mapangahas na pula. Kaninong labi iyon? Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo? Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Bakit? Tanong ni Silang. Napansin ang kanyang pagkatigil. Mabilis na umiling si Diwa. Pilit na ngumiti. Wala. At may sinulid lang. Itinago niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at isinampay ang Amerikana. Sige na. Maligo ka na para makakain na tayo. Tumayo si Silang at dumiretso sa kanilang silid. Naiwan si Diwa sa sala, nakatayo, nakatitig sa kawalan. Ang bango ng kare-kare ay tila naging mapait. Ang liwanag ng kandila ay tila naging malamig. Nang marinig niya ang pagbukas ng shower sa banyo, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya. Ang kanyang mga paa ay gumalaw patungo sa lugar kung saan iniwan ni Silang ang kanyang cellphone sa ibabaw ng center table. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang dinadampot iyon, alam niyang mali. Alam niyang ito ay isang paglabag sa kanilang tiwala. Ngunit ang imahe ng pulang mantsa sa kwelyo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Binuksan niya ang telepono. Hindi ito nakalock. Ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis. Binuksan niya ang messages at doon, sa pinakaitaas ng inbox, ay may isang pangalan na hindi pamilyar, M. Nanginginig ang daliri niya nang buksan ang mensahe. Isang mensahe na ipinadala wala pang isang oras ang nakalipas. Ang mga salita sa screen ay tila mga punyal na sabay-sabay sumaksak sa kanyang puso. Sana ako na lang ang kasama mo ngayong gabi. Ingat kapag uwi, mahal. Nabitawan ni Diwa ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang pagbagsak niyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Mahal. Ang salitang iyon. Ang salitang para sa kanya lang dapat. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Dahil sa mga luhang nagbabadya, ang sikretong iningatan niya buong araw, ang kaligayahang halos umapaw sa kanyang dibdib, ay biglang nawalan ng kulay. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na sala, hawak-hawak ang kanyang tiyan, nanginginig sa sakit na higit pa sa pisikal. Bigla, narinig niya ang pagtigil ng lagaslas ng tubig mula sa banyo. Patay na ang shower. Lalabas, nasisilang. Nakatayo si Diwa na parang isang estatwa sa gitna ng sala. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang dibdib na mabilis ang pagtaas-baba, pilit na humahabol sa hiningang tila ninakaw sa kanya. Ang mga salita mula sa telepono ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sana ako na lang. Mahal. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Lumabas si Silang, nakasuot ng bathrobe, habang pinupunasan ng tuwalya ang basang buhok. Napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid at ang madilim na hapagkainan. Hindi ka pa ba kakain? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Sabi ko naman sa'yo, pagod ako. Hindi mo na kailangang maghanda ng ganito. Hindi sumagot si Diwa. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono mula sa sahig at humarap sa asawa. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng saya, ngayon ay nagliliyab sa pinaghalong sakit at galit. Sino si MD? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Natigilan si Silang. Ang kanyang mga kamay na nagpupunas ng buhok ay huminto. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Bago ito napalitan ng inis. Pinakialaman mo ang telepono ko? Sagutin mo ako, Silang. Sino siya? Giit ni Diwa.
Humakbang palapit. Wala yon. Kaibigan lang sa trabaho. Mabilis niyang sagot. Iniwas ang tingin. Nagbibiruan lang kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Diwa. Biruan? Mahal? Ganoon na ba ang biruan ninyo ngayon? Ipinakita niya ang screen ng telepono. At itong mantsa sa kwelyo mo, kasama rin ba yan sa biruan? Hindi na nakakibo si Silang. Ang kanyang pagkakasukol ay nagbigay daan sa isang malamig at mapanganib na katahimikan. Tinitigan niya si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano bang gusto mong marinig ha, Diwa? Aniya. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Napagod na ako sa'yo. Napagod na ako sa araw-araw na pag-uwi sa bahay na ito. Nawala man lang akong nararamdamang sigla. Nasawa na ako sa paulit-ulit mong tanong kung kailan tayo magkakaanak na para bang kasalanan ko. Bawat salita ay isang sampal. Bawat paratang ay isang saksak. Napaurong si Diwa. Hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi yan totoo. Halos pabulong niyang sabi. Totoo! Sigaw ni Silang. Tuluyan ang nag-iba ang anyo. Ang maskara ng pagiging isang mabuting asawa ay tuluyan ng nalaglag. Oo, may iba ako. At least si Mahalina, naiintindihan ako. Hindi niya ako pinipilit. Hindi siya isang pabigat. Mahalina, ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Diwa. Mahalina David, ang bago niyang sekretarya. Isang babaeng mas bata, mas mapang-akit. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang lahat ng taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang lahat ng pangarap na binuo niya para sa kanila, ay gumuho sa isang iglap. Hayop ka! Nanggigigil niyang sabi. Hayop ka! Tumalikod siya. Hindi na kayang tagalan ang pagmumukha ng lalaking minahal niya ng buong puso. Dumiretso siya sa kanilang silid. Kinuha ang isang bag at walang saysay na nagsimulang maglagay ng mga damit. Aalis ako, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na kaya. Tapos na tayo. Sinundan siya ni Silang sa silid. Hinablot nito ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Huwag kang gagawa ng eksena, Diwa. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Diwa. Pilit na kumakawala. Huwag mo na akong hahawakan. Ang kanyang pagpupumiglas ay lalo lamang nagpaapoy sa galit ni Silang. Ang kanyang pagkontrol ay tuluyan nang nawala. Sa isang malakas na galaw, itinulak niya si Diwa palayo sa kanya. Isang malakas na tulak na wala ng balanse si Diwa. Ang kanyang mga paa ay tila nawala ng sahig. Ang kanyang katawan ay lumipad pa atras. Ang kanyang mundo ay bumagal. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Silang. Ngunit huli na ang lahat. Isang matulis na sakit ang kanyang naramdaman nang ang kanyang likod ay tumama ng buong lakas sa matigas na sulok ng kanilang kahoy na aparador. Ah! Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa kanya habang bumabagsak siya sa sahig. Ngunit may isa pang sakit na higit pa roon. Isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang bagay na kumakalat na tila apoy sa kanyang buong kalamnan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. May mali. Mayroong napakasamang nangyayari. Tumingin siya kay Silang. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit si Silang ay nakatayo lamang doon, paralisado sa kanyang ginawa. Nang ibinaba ni Diwa ang tingin sa kanyang mga kamay, sa kanyang puting bestida, nakita niya ito, isang mantsa ng dugo. Maliit sa simula, ngunit unti-unting lumalaki. Kumakalat, ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang malaking bato. Ang anak niya, ang kanilang anak. Ang baby ko, hirap niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng di maipaliwanag na paghihirap. Tumingin siya kay Silang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at kawalan ng pag-asa. Silang, ang anak natin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo.
Ang mga tunog sa paligid ay humina. Ang huling imahe na kanyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ni Silang, isang mukha na hindi nagpapakita ng pagsisisi kundi ng purong takot. Takot para sa sarili niya. Nang magmulat si Diwa ng mga mata, ang una niyang naramdaman ay ang matapang na amoy ng ospital. Ang puting kisame ay sumalubong sa kanya. May nakatusok na swero sa kanyang kamay. Ang kanyang tiyan ay nakabalot. At sa ilalim niyon, naramdaman niya ang isang malaking kawalan. Isang kawalan na hindi na mapupunan kailanman. Wala na. Wala na ang anghel niya. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya kailangang tanungin. Alam na niya. Maya-maya, naramdaman niya ang isang paggalaw sa kanyang tabi. Doon, nakaluhod sa sahig, ay si Silang. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop na tila nagdarasal. Diwa, mahal ko. Patawarin mo ako. Humihikbi niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang ang lahat. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Tinitigan siya ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakikita niya ang pag-iyak. Naririnig niya ang mga salita, ngunit ang nakikita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi tunay na pagsisisi. Ito ay takot. Takot na makasuhan. Takot na masira ang kanyang pangalan. Takot sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Hindi niya sinagot. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, umaasang sa kanyang paggising. Ang lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, na ito na ang simula ng kanyang pinakamahabang bangungot. Ang bahay na dati ay pugad ng mga pangarap ni Diwa ay naging isang malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng sakit. Ang hapagkainan, kung saan dapat sana'y ibinalita niya ang pinakamasayang balita. Ang sala, kung saan niya natuklasan ang kataksilan. At ang kanilang silid, ang lugar kung saan namatay ang kanyang anak, bago pa man ito mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Lumipas ang mga araw na si Diwa ay parang isang anino. Halos hindi siya kumakain. Hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan. Muling binabalikan ang gabi ng trahedya. Si Silang, sa kabilang banda, ay naging labis na maasikaso. Palagi itong nag-uuwi ng bulaklak at pagkain. Pilit siyang kinakausap, niyayakap, at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Magsimula tayo ulit, mahal. Sabi nito isang gabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kalimutan na natin ang lahat. Makakabuo pa tayo. Mas marami pa. Ang bawat salita ay lalong nagpapasiklab sa apoy sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin na makalimot kung ang nawala sa kanya ay hindi isang bagay na basta lang mapapalitan? Ngunit tumango lang si Diwa, isang pagtango na walang buhay. Hinayaan niya si Silang na maniwala na ang lahat ay magiging maayos. Dahil sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Ang sakit ay dahan-dahang nagiging galit. Ang galit ay dahan-dahang nagiging determinasyon. Isang gabi, habang nagpapanggap na tulog, narinig ni Diwa na bumangon si Silang. Dahan-dahan itong lumabas ng silid. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya ang liwanag mula sa ilalim ng pinto ng study room. Tahimik siyang bumangon at dahan-dahang lumapit sa pinto. Oo, mahalina. Oo, ayos na kami. Hindi. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa atin ngayon. Kailangan kong siguraduhin na hindi siya mag-iisip ng kung ano-ano. Pasensya na. Babawi ako. Oo, babawi ako sa'yo, promise. Ang bawat salita ay isang patunay. Ang pag-aalaga ni Silang ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong palabas para protektahan ang kanyang sarili, para itago ang kanyang krimen. Pagbalik niya sa kama, hindi na luha ang dumaloy sa kanyang mga mata.
Sa halip, isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Silang, sinimulan ni Diwa ang paggalaw. Umakyat siya sa maliit na attic ng kanilang bahay, isang lugar na puno ng mga lumang gamit at alikabok. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang malaking kahon na may markang DM, Dreams. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob, naroon ang kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na sarili, mga libro tungkol sa business management, mga certificate ng kanyang mga training, at mga lumang notebook. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang makapal na folder. Ang takip nito ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin ang pagkakasulat. Project Sinag. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay, mga plano sa negosyo, mga market study, mga flowchart, at mga ideya para sa isang revolusyonaryong software na magpapadali sa pamamahala ng mga proyekto. Ito ang kanyang pangarap bago niya nakilala si Silang. Ang pangarap na isinuko niya para sa pag-ibig. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang Diwa na matagal nang natutulog ay unti-unting nagigising. Ang talino, ang husay, ang ambisyon. Bumabalik ang lahat. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isipan. Isang batang-bata, ngunit napakatalinong programmer na naging intern niya noon. Isang henyo sa coding na laging may kakaibang kislap sa mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan sa social media. Alon Matias. Nakita niya ang profile nito. Isa na itong freelance developer na may sariling maliit na team. May numero ng telepono sa kanyang profile. Walang pag-aalinlangan. Tinawagan niya ito. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Alon? Si Diwa Montenegro ito. Dati mong supervisor. Isang sandaling katahimikan. Ma'am Diwa? Kumusta po kayo? Matagal na po tayong hindi nagkita. Ayos lang ako, Alon. Pagsisinungaling niya. May itatanong lang sana ako. Pwede ba tayong magkita? May gusto akong pag-usapan na isang business proposal. Nag-usap sila na magkita sa isang maliit na coffee shop. Ang Kapihan ng Pag-asa, kinabukasan. Pagdating ni Diwa sa coffee shop, naroon na si Alon, nakaupo sa isang sulok, nakatutok sa kanyang laptop. Ngumiti ito nang makita siya. Ma'am Diwa, bati nito, tumatayo. Diwa na lang, Alon, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Pagkatapos ng ilang minutong kamustahan, inilatag ni Diwa ang folder ng project. Sinag sa mesa. Ito ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa iyo. Panimula niya. Ipinakita niya ang kanyang mga plano, ang kanyang pananaw. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng apoy na matagal nang nawala. Nakinig si Alon ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagkamangha sa bawat detalye na binabanggit ni Diwa. Ma'am, Diwa, napakagaling po nito, sabi ni Alon pagkatapos. Pero, mangangailangan po ito ng malaking pondo at isang mahusay na team. May ipon ako, sabi ni Diwa. Hindi kalakihan, pero sapat para magsimula. At ikaw ang kailangan ko para buuin ang technical side. Ikaw at ang team mo. Tinitigan siya ni Alon, tila may malalim na iniisip. Ang target market po nito, ito ang market na pinaghaharian ng Talon Dynamics ngayon. Tumango si Diwa. Alam ko, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Alon si Diwa. Tila ba binabasa ang kwento sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos, isang seryosong ekspresyon ang gumuhit sa mukha ng binata. Payag po ako, sabi niya. Ang boses ay matatag.
Ngunit may idinugtong siyang ikinagulat ni Diwa. "Matagal ko na pong hinihintay ang pagkakataong ito, Ma'am Diwa," sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng determinasyon. May utang na dapat singilin kay Mr. Corpus. Napatingin si Diwa kay Alon. Puno ng pagtataka. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling si Alon. "Mahabang kwento. Ang mahalaga, kasama niyo po ako rito. Ibabagsak natin siya." Ang mga salita ni Alon ay hindi nagdulot ng takot kay Diwa. Sa halip, ito ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi lang pala siya ang sinira ni Silang. Hindi lang pala siya ang may dahilan para lumaban. Sa pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ni Silang na may dalang isang bouquet ng mga puting rosas. "Saan ka galing, mahal?" Tinitigan ni Diwa ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. "Namasyal lang," sagot niya sa isang malamig na boses, para makalanghap ng sariwang hangin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Ngunit hindi ito isang ngiti ng kaligayahan. Ito ay isang ngiti ng isang digmaang malapit nang magsimula. Ang araw na umalis si Diwa sa bahay na iyon ay tahimik. Walang sigawan, walang luha. Inimpake niya ang kanyang mga gamit sa dalawang malaking maleta habang si Silang ay nasa trabaho. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa posibleng komprontasyon pagdating nito. Ngunit ng araw na iyon, maagang umuwi si Silang. Natigilan ito sa may pintuan, nakita ang mga maleta sa tabi ni Diwa. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng paghamak. "Seryoso ka ba rito, Diwa?" tanong niya, tila nanonood ng isang nakakatawang palabas. "Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa tingin mo, kaya mong mabuhay nang wala ako?" Tinitigan siya ni Diwa. Ang kanyang puso ay kalmado, na parang isang lawa na walang alon. Wala na ang takot. Wala na ang sakit. Ang natitira na lang ay isang malamig na determinasyon. "Hindi ko lang kakayanin, Silang," sagot niya. "Uunlad ako." Tumawa si Silang ng malakas. "Huwag kang magpatawa. Babalik ka rin dito. Magmamakaawa ka. Dahil wala kang alam gawin kundi ang maging asawa ko. Iyan ka lang." Ang mga salita ay matatalim. Idinisenyo upang saktan siya, upang iparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Ngunit hindi na ito tumatalab. Tumalikod si Diwa, hinila ang kanyang mga maleta, at lumakad palabas ng pinto nang hindi na lumingon pa. Ang pagsasara ng pinto sa likuran niya ay hindi tunog ng pagtatapos, kundi tunog ng isang bagong simula. Gamit ang lahat ng perang naipon niya mula sa kanyang mga naunang trabaho at ilang personal na investment, umupa si Diwa ng isang maliit na espasyo sa isang luma ngunit disenteng gusali. Hindi ito magarbo, hindi ito malaki. May amoy pa ng bagong pintura at ang mga bintana ay medyo maalikabok. Ngunit para kay Diwa, ito ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Ito ang headquarters ng Sinag Innovations, si Alon at ang kanyang dalawang kaibigan, isang graphic designer na si Maya at isang marketing strategist na si Rico ang bumuo sa kanilang maliit na team. Magkakasama nilang binuhat ang mga mesa, nag-assemble ng mga upuan, at nagkabit ng isang whiteboard kung saan isinulat ni Diwa sa malalaking letra ang kanilang misyon: to innovate, to inspire, to illuminate. Ang mga unang linggo ay puno ng hirap at puyat. Ang kanilang opisina ay amoy kape at instant noodles. Ang mga araw ay ginugugol nila sa brainstorming at coding, habang ang mga gabi ay ginugugol ni Diwa sa pag-aaral ng merkado at paggawa ng mga presentasyon. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroong isang bagay na nabubuhay sa loob ng 4 na sulok ng opisina na iyon. Pag-asa. May tawanan, may mga argumento tungkol sa design, may mga sigawan ng Eureka sa tuwing may nasosolve na bug si Alon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon,
Naramdaman muli ni Diwa na siya ay buhay. Hindi na siya asawa lang ni Mr. Corpus. Siya si Diwa Montenegro, ang CEO at founder ng Sinag Innovations. Samantala, sa nagniningning na tore ng Talon Dynamics, ang balita tungkol sa maliit na kumpanya ni Diwa ay naging isang katatawanan. Sinag Innovations? Natatawang sabi ni Silang kay Mahalina habang nakaupo ito sa kanyang malaking leather na upuan. Parang pangalan lang ng loading station. Hayaan mo siya. Maglalaro-laro lang yan. Kapag naubos na ang pera niya, luluhod din yan pabalik sa akin. Nakangiting sumandal si Mahalina sa kanyang mesa. Hinahaplos ang braso ni Silang. Tama ka, mahal. Bakit mo pa iisipin yon? Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang paparating na Luntian City Tech Summit. Kailangan nating makuha ang Government Infrastructure Project. Iyon ang pinakamalaking proyekto ng taon. Ang sinumang manalo sa bidding ay hahawak sa digital transformation ng buong syudad ng Luntian. Iyon ang proyektong kailangan ng Talon Dynamics para takpan ang mga nalulugi nitong investments. Huwag kang mag-alala, sabi ni Silang. Hinila si Mahalina para paupuin sa kanyang kandungan. Akin na yon. Walang sino man ang makakatalo sa Talon Dynamics. Hindi nila alam, sa maliit na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, ang parehong proyekto ang pinag-uusapan ni Diwa. Masyadong malaki para sa atin, sabi ni Rico. Habang tinitingnan ang mga requirements, kakalabanin natin ang mga dambuhala sa industriya. Talon, Synergy Tech, lahat sila nandyan. Hindi tayo lalaban para makuha ang buong proyekto. Paliwanag ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa whiteboard. Lalaban tayo para makuha ang isang component, ang pinakamaliit, ang pinaka-overlooked na bahagi ng proyekto, ang Community Task Management Module. Isang maliit na kontrata na hindi papansinin ng mga higante. Pero bakit yon? Dahil doon, sabi ni Diwa, binilugan ang module. Doon pinakamahusay ang software na ginagawa natin. Kapag nakuha natin to, makakapasok tayo sa sistema. Makikita ng gobyerno ang galing natin. It's a foothold. Isang maliit na sinag ng liwanag na papasok sa isang madilim na kwarto. Ang kanilang strategiya ay malinaw. Habang ang mga malalaking pusa ay nag-aaway para sa malaking piraso ng karne, sila, ang maliit na daga, ay kukunin ang keso na naiwan sa mesa. Dumating ang email isang linggo bago ang Tech Summit. Ang Sinag Innovations ay opisyal na nakapasok bilang isa sa mga bidders para sa Community Task Management Module. Nakuha natin! Sigaw ni Alon na halos mapatalon sa tuwa. Nag-appear silang lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Ngunit nang basahin ni Diwa ang listahan ng mga kapwa nila bidders para sa partikular na module na iyon, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Talon Dynamics, bakit sila nandito? Gulat na tanong ni Alon. Bakit sila interesado sa pinakamaliit na kontrata? Naintindihan agad ni Diwa. Si Silang, hindi ito interesado sa kontrata. Interesado itong durugin siya. Gusto nitong patunayan na kahit sa pinakamaliit na laban, kaya niya itong talunin. Gusto nitong ipahiya siya sa harap ng buong industriya. Tinitigan ni Diwa ang pangalan sa screen. Talon Dynamics. Ang kumpanyang minsan niyang itinuring na pamilya. Ngayon, ito ang kanyang unang kalaban. Ang araw ng Luntian City Tech Summit ay sumapit. Ang malaking convention hall ay puno ng mga taong nakapormal na kasuotan, mga naglalakihang booth ng iba't ibang kumpanya, at isang hindi matatawarang tensyon sa hangin. Para sa Sinag Innovations na may pinakamaliit na booth sa isang sulok, sila ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng karagatan ng mga dambuhalang barko. Okay lang yan, team, sabi ni Diwa. Inaayos ang kanyang blazer. Hindi tayo narito para sa laki ng booth. Narito tayo para sa laki ng ideya. Ang kanyang kumpiyansa ay nakakahawa. Si Alon ay abala sa pag-set up ng kanilang demo, habang sina Maya at Rico
ay handa nang makimingle sa mga potensyal na kliyente. Dumating ang oras ng kanilang presentasyon. Ang silid para sa Community Task Management Module ay mas maliit kaysa sa main hall. Iilan lang ang naroon. Karamihan ay mga technical staff mula sa City Hall at ilang kinatawan mula sa ibang kumpanya. At sa unahang hilera, nakaupo si Silang. Sa tabi niya ay si Mahalina, nakasuot ng isang mamahaling damit. Ang mga mata ay mapanuri habang tinitingnan si Diwa mula ulo hanggang paa. Nagtagpo ang mga mata ni na Diwa at Silang. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Silang sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, "Tingnan natin ang kaya mo." Huminga ng malalim si Diwa. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa panel, hindi sa kanyang kalaban. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo siya ng may dignidad at lumakad papunta sa entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Diwa Montenegro, ang founder ng Sinag Innovations. Ang unang nagpresenta ay ang kinatawan ng Talon Dynamics. Isang aroganteng lalaki na nagpakita ng isang komplikadong presentasyon na puno ng mga teknikal na jargon. Halata sa kanilang pitch na minamaliit nila ang kontrata, ipinapakita lamang ang isang stripped-down version ng kanilang pangunahing software. Pagkatapos, si Diwa na. Sa halip na isang komplikadong slideshow, ipinakita ni Diwa ang isang simpleng video. Isang video na nagpapakita ng mga tunay na problema sa mga komunidad mabagal na pagresponde, sa mga sira-sirang poste ng ilaw, mga basura na hindi nakokolekta, mga simpleng issue na nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang teknolohiya ay hindi dapat komplikado, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagnanasa. Dapat itong maging tulay. Ang aming software, ang TaskLink, ay simple, madaling gamitin, idinisenyo para sa mga opisyal ng barangay, para sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi ito tungkol sa malalaking data, ito ay tungkol sa mabilis na aksyon. Si Alon ang nagpatakbo ng live demo. Ipinakita niya kung paano sa ilang click lang sa isang smartphone, maaaring i-report ng isang residente ang isang problema at ito ay direktang mapupunta sa tamang departamento na may real-time tracking, simple, episyente, at nakasentro sa tao. Nang matapos ang presentasyon, may ilang sandaling katahimikan bago pumalakpak ang panel. Maging ang ibang mga kakumpetensya ay tumango sa paghanga. Nakita ni Diwa ang pag-igting ng panga ni Silang. Ang ngiti sa mukha nito kanina ay tuluyan nang nawala. Ang anunsyo ng nanalo ay ginawa kinahapunan din. Para sa Community Task Management Module, ang kontrata ay iginagawad sa Sinag Innovations. Isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa maliit na booth ni na Diwa. Nagyakapan sila, hindi makapaniwala. Ang kanilang unang laban, ang kanilang unang tagumpay. Habang nagse-celebrate sila, lumapit si Silang. "Congratulations," sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Nakuha mo ang momo. I-enjoy mo yan. Dahil ang buong cake sa akin pa ring mapupunta." Ang isang bahay ay nagsisimula sa isang bato. Silang, kalmadong sagot ni Diwa. At ang isang imperyo ay maaaring gumuho dahil sa isang maliit na lamat. Tumalikod si Silang nang may galit sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nagsimulang lumabas ang mga artikulo tungkol sa mga nanalo sa Tech Summit. Ngunit kasabay nito, may isa pang kwentong nagsimulang kumalat sa mga online forum at social media groups ng mga tech professionals. Isang anonymous post. Nakakaawa ang Sinag Innovations. Magaling sana ang ideya, pero ang founder daw ay mentally unstable. Dumanas daw ng personal na trahedya kamakailan at ginagamit lang daw ang kumpanya bilang coping mechanism. Paano mo pagkakatiwalaan ang isang kumpanyang pinapatakbo ng isang taong wala sa tamang pag-iisip? Ang post ay mabilis na kumalat
Sinundan ito ng mga komento na nagtatanong tungkol sa background ni Diwa. Ang kanyang pag-alis sa dati niyang trabaho, ang kanyang pagiging housewife sa loob ng 5 taon lahat ay ginamit laban sa kanya. Sisilang ang may gawa nito, sabi ni Alon, nang gigigil habang binabasa ang mga komento sa kanyang telepono. Walang duda, umupo si Diwa sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pinakatatagong sakit, ang kanyang pinakapribadong pagdadalamhati ay ginagamit na ngayon bilang isang sandata para wasakin siya. Ang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom ay biglang binuksan muli at nilagyan ng asin. Hayop siya. Bulong ni Rico. Masyadong mababa ang laro niya. Ito ang paraan niya ng paglaban, sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Kapag hindi niya kayang manalo sa husay, idadaan niya sa paninira. Tinitigan niya ang kanyang mga kasama na lahat ay nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Nakita niya ang duda sa kanilang mga mata. Paano nila ipagtatanggol ang kanilang leader laban sa isang isyu na napaka-personal? Maya-maya, tumunog ang telepono ni Diwa. Isang numero mula sa isang malaking venture capital firm na nakaschedule sana siyang kausapin sa susunod na linggo. Hello, this is Diwa Montenegro. Good morning, Miss Montenegro, sabi ng boses sa kabilang linya. I'm calling from Summit Ventures. I'm sorry, but we have to postpone our meeting indefinitely. We'll let you know if a new schedule opens up. Thank you. Bago pa man makasagot si Diwa, ibinaba na ang telepono. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa mesa. Tinitigan niya ito, ang kanyang unang sugat sa digmaang ito. Pove, Along Matias, pinagmamasdan ni Alon si Diwa habang nakaupo ito sa kanyang mesa, nakatitig sa teleponong tila ba may lason. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito, ang paraan ng pagkuyom nito ng mga kamao sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang sakit na pilit nitong itinatago sa likod ng isang maskara ng katatagan. At sa bawat segundong nakikita niya itong nasasaktan, isang pamilyar na galit ang muling nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang galit na 10 taon na niyang kinikimkim. Umalis siya sa opisina nang walang paalam. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang maalala kung bakit siya naririto. Nag-drive si Alon papunta sa isang maliit at tahimik na subdivision sa labas ng syudad. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa harap. Pumasok siya. Naabutan niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang tumba-tumba sa kanilang veranda, nakatingin sa malayo. Itay, bati ni Alon. Dahan-dahang lumingon si Mang Crispin Matias. Ang dating matalas niyang mga mata ay bahagyang malabo na at ang kanyang buhok ay halos puti na lahat. Ngumiti ito nang makita ang anak. Alon, anak, napadalaw ka. Umupo si Alon sa isang upuan sa tabi ng ama. Kumusta po kayo? Eto, matanda na. Biro ng matanda. Ang mga buto ko ay mas maingay pa kaysa sa radyo. Nagtawanan sila. Ngunit sa likod ng tawanan, alam ni Alon ang bigat na dinadala ng kanyang ama. Isang bigat na nagsimula 10 taon na ang nakalipas. Crispin Matias. Siya ang dating chief engineer ng kumpanyang pinagtrabahuhan ni Silang Corpus bago pa man nito itayo ang Talon Dynamics. Si Mang Crispin ang utak sa likod ng isang groundbreaking software na naglagay sa kumpanyang iyon sa mapa. Si Silang noon ay isang batang-batang project manager. Ambisyoso at sabik na umangat. Isang gabi, umuwi si Mang Crispin na wasak. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ipinatawag daw siya ng management. May nawawalang data. May nag-leak ng intellectual property sa isang kakumpetensya. At lahat ng ebidensya na maingat na itinanim ay nakaturo sa kanya. Si Silang ang pangunahing testigo. Si Silang na itinuring niyang parang sarili niyang anak.
Ang nagsabing nakita niya si Mang Crispin na may kausap na kahina-hinala at naglalabas ng mga dokumento. Tinanggal si Mang Crispin sa trabaho. Blacklisted. Ang kanyang pangalan at reputasyon na binuo niya sa loob ng 30 taon ay nawasak sa isang gabi lang. Hindi na siya nakahanap ng trabaho sa industriya. Ang kahihiyan at depresyon ay unti-unting kumain sa kanyang kalusugan. Si Alon, na nooy isang teenager pa lamang na nangangarap maging isang engineer tulad ng kanyang ama, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pag-iyak ng kanyang ina gabi-gabi. Nakita niya ang pagkatulala ng kanyang ama. At narinig niya ang pangalan ni Silang Corpus nang paulit-ulit. Noon niya isinumpa sa sarili niya. Gagamitin niya ang talinong minana niya sa kanyang ama, hindi para lang bumuo, kundi para rin magwasto ng isang malaking pagkakamali. Inaral niya ang computer science, naging master sa coding at cybersecurity. Nagtrabaho siya sa iba't ibang kumpanya. Pinalawak ang kanyang network, habang palihim na binabantayan ang bawat galaw ni Silang Corpus. Ang pagtawag ni Diwa Montenegro ay hindi isang aksidente. Ito ay isang tadhana. Ang asawa ng kanyang kaaway, na ngayon ay kaaway na rin nito, ay lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Ito na ang pagkakataon. Nanalo kami sa unang bidding namin, Tay. Sabi ni Alon. Binabasag ang katahimikan. Ngumiti si Mang Crispin. Nabalitaan ko. Sinag Innovations. Maganda ang pangalan. Sinabi sa akin ng mama mo. Siya po ang founder, si Diwa Montenegro, asawa ni hindi na itinuloy ni Alon. Tumango si Mang Crispin. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam ko, anak. Tinitigan niya si Alon. Mag-iingat ka, Alon. Ang taong iyan. Hindi siya naglalaro ng malinis. Bumalik si Alon sa opisina ng gabing iyon. Naabutan niyang nag-iisa na lamang si Diwa. Nakaharap pa rin sa computer. Nagsasaliksik kung paano lalabanan ang mga chismis na kumakalat. Nagtimpla si Alon ng 2 tasa ng kape at inilapag ang isa sa mesa ni Diwa. Salamat, Alon, sabi ni Diwa. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Diva, tumingin ito sa kanya. Kailangan mong malaman kung bakit ako narito, sabi ni Alon. Umupo siya sa tapat nito at ikinuwento ang lahat. Ang kwento ng kanyang ama, ang ginawang paninira ni Silang, ang 10 taon ng tahimik na paghahanda. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Diwa. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ay ng isang malalim na pakikiramay. Nang matapos si Alon, si Diwa ay natahimik ng matagal. Kaya pala, bulong nito. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon mo. Hindi lang ito trabaho para sa'yo. Hindi lang ito trabaho para sa ating dalawa. Pagtatama ni Alon, tumayo si Diwa at lumapit sa whiteboard. Tinitigan niya ang kanilang misyon. To innovate, to inspire, to illuminate. Akala ko, ang laban na ito ay para sa akin lang, sabi niya. Ang boses ay mahina. Para sa nawala kong anak. Para sa mga sinayang kong taon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Humarap siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning. Ang laban na ito ay para sa lahat ng mga taong sinira niya. Para sa tatay mo. Para sa akin. Para sa hustisya. Lumapit si Alon sa tabi niya. Nakatingin din sa whiteboard. May alas tayo laban sa kanya, sabi ni Alon sa isang seryosong boses. Sa mga taon ng pagmamanman ko, may mga natuklasan akong mga kahina-hinalang transaksyon, mga ghost projects sa Talon Dynamics. Hindi pa kumpleto, pero may simula na ako. Tumingin siya kay Diwa, pero napakadelikado. Kapag nalaman niyang may alam tayo, hindi siya mag-aatubiling durugin tayo ng tuluyan. Hindi natakot si Diwa. Sa halip, isang matatag na determinasyon ang makikita sa kanyang mukha.
Itinaas niya ang kanyang kamay at dinama ang salitang sinag sa whiteboard. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating siguraduhin na kapag bumagsak siya, hindi na siya muling makakabangon pa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang maliit na opisina, isang alyansa na isinilang mula sa magkaibang sakit at iisang layunin ang tuluyan ng nabuo. Hindi na sila basta magkasama sa trabaho, sila na ay magkakampi sa isang digmaan. Lumipas ang ilang linggo. Ang Sinag Innovations ay naging abala sa pagdevelop ng module para sa City Hall, habang patuloy na nilalabanan ang mga paninirang kumakalat sa internet. Naglabas sila ng mga opisyal na pahayag. Ipinakita ang mga kwalifikasyon ni Diwa, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mga malalaking investor ay nanatiling malayo para silang isang maliit na isla na pilit na nananatili sa gitna ng isang bagyo. Isang gabi nag-overtime si Diwa sa opisina. Siya na lang mag-isa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang laptop at sa isang maliit na desk lamp. Habang sinusuri niya ang mga financial projection, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa hindi malamang dahilan, dinampot niya ito. Hello? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang pigil na paghikbi. Hello? Sino to? Ulit ni Diva. Medyo nairita. De Diwa. Ang boses. Nanginginig. Basag. Ngunit pamilyar. Isang boses na huli niyang narinig sa korte ng kanilang imahinasyon. Ang boses ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Natigilan si Diwa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Mahalina, isang malakas na pag-iyak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Diwa, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Tulungan? Matapos ang lahat ng ginawa mo? Bakit kita tutulungan? Dahil pareho lang tayong biktima! Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay puno ng desperasyon. Akala ko mahal niya ako. Akala ko iba ako sa'yo. Pero pare-pareho lang pala kami. Mga laruan niya lang. Hindi kita maintindihan at wala akong pakialam. Malamig na sagot ni Diwa, akmang ibababa na ang tawag. Wag! Pakiusap, wag mong ibaba. Pagmamakaawa ni Mahalina. Nakikinig siya sa mga tawag ko. Sinusuri niya ang telepono ko. Gumamit ako ng ibang SIM para lang makausap ka. Kailangan mong malaman. Lalo siyang nagiging malupit, lalo na nang matalo siya sa bidding. Ako ang pinagbubuntunan niya ng galit. May naramdamang kirot si Diwa sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Kagabi. Patuloy ni Mahalina sa pagitan ng mga hikbi. Sinaktan niya ako, Diwa. Tulad ng ginawa niya sa'yo. Natahimik si Diwa. Ang galit sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan awa. At may isa pa. Huminahon ng bahagya si Mahalina. Ang boses ay naging isang desperadong bulong. Buntis ako, Diwa. At hindi ako sigurado kung sa kanya ba. Ang revelasyon ay parang isang malakas na sampal. Napaupo si Diwa sa kanyang upuan. Hindi makapagsalita. Ang buhol-buhol na sitwasyon ay lalo pang gumulo. Gusto ko nang umalis, sabi ni Mahalina. Gusto ko nang takasan to, pero hindi ko kaya. Hawak niya ako. Hawak niya ang lahat ng pera ko. Wala akong mapupuntahan. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Diwa. Anong gusto mong gawin ko? Sa wakas ay naitanong ni Diwa. Ang boses ay halos hindi marinig. Tulungan mo ako, Diwa. Ibabagsak natin siya, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng determinasyon. Lasing siya kagabi. Inamin niya ang lahat. Ang pagnanakaw niya ng ideya sa tatay ni Alon noon. Ang mga dinoktor niyang financial reports para makakuha ng investors. Ang plano niyang pagsabotahe sa Sinag Innovations.
Alam ko kung saan niya tinatago ang lahat ng ebidensya. Sa isang maliit na vault sa likod ng kanyang aparador sa opisina. May kopya ako ng susi. Hindi makapaniwala si Diwa sa kanyang naririnig. Ito na. Ito na ang alas na hinahanap nila ni Alon. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Diwa, puno ng pagdududa. Bakit kita paniniwalaan? Dahil gusto kong iligtas ang sarili ko at ang magiging anak ko. Sagot ni Mahalina. At dahil may utang ako sa'yo. Utang na hindi ko kayang bayaran. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi. Kahit kaunti, natahimik si Diwa. Ang kanyang isipan ay naglalabanan. Ang parte niyang nasaktan ay sumisigaw na isa itong patibong. Ngunit ang parte niyang naging biktima ay nakakakita ng anino ng kanyang sarili. Hindi ko alam. Bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan. Pagputol ni Mahalina. Makikipagkita ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pakiusap, Diwa. Bago pa man makasagot si Diwa, narinig niya ang isang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa kabilang linya. Kailangan ko ng ibaba, nagmamadaling sabi ni Mahalina. Mag-text ako. Huwag kang mag-reply. Sunugin mo ang SIM card na to pagkatapos. At biglang naputol ang tawag. Nakatulala si Diwa sa kanyang telepono. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ilang minuto siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, pumasok si Alon sa opisina. May dalang 2 paper bag ng pagkain. Dinner is served. Masayang sabi nito. Ngunit nawala ang ngiti niya nang makita ang itsura ni Diwa. Anong nangyari? Ayos ka lang? Tumingin si Diwa kay Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, takot, at isang maliit, mapanganib na kislap ng pag-asa. Tumawag si Mahalina. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, isang text message ang pumasok sa teleponong hawak niya. Galing sa parehong numero, isang litrato. Litrato ng isang makapal na folder na may titulong Talon Dynamics, Black Ledger. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe, bukas ng gabi, sa kapihan ng pag-asa, mag-isa ka lang, huwag. Iyon ang unang salita na lumabas sa bibig ni Alon matapos ikwento ni Diwa ang lahat. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya, ang mga kamay ay nakapamewang, habang si Diwa ay nakaupo pa rin. Nakatitig sa litratong ipinadala ni Mahalina. Patibong to, Diwa, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang malaking bitag. Bakit mo pagkakatiwalaan ang babaeng iyon? Siya ang kasabwat ni Silang sa simula pa lang. Baka ito ay isang desperadong plano ni Silang para idiin ka sa isang krimen na hindi mo ginawa. Narinig ko ang takot sa boses niya. Alon, mahinang sagot ni Diwa. Iyon ang takot ng isang babaeng nasasaktan at walang matakbuhan. Alam ko ang tunog na yon dahil narinig ko na yan sa sarili ko. At yun mismo ang ginagamit nila laban sa'yo. Giit ni Alon. Lumapit sa mesa. Ang kabutihan mo, ang empatiya mo, alam nilang madali kang maawa. Diwa, gumising ka. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa isang ahas. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Tanong ni Diwa. Tinitingnan si Alon ng diretso sa mga mata. Paano kung ito na ang pagkakataon nating makuha ang lahat ng ebidensya na kailangan natin? Ang Black Ledger? Yun na yon, Alon. Yun na ang magpapabagsak sa kanya. Hindi ba't ito ang hinihintay natin? Ang silid ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang argumento ni Diwa ay may punto. Kung totoo ang sinasabi ni Mahalina, ito na ang pinakamalaking break na maaari nilang makuha. Ngunit ang panganib ay napakalaki rin. Naglakad-lakad si Alon sa maliit na espasyo. Ang kanyang isip ay nagkakarera. Masyadong malinis. Masyadong madali. Bakit niya ibibigay sa'yo? Bakit hindi na lang siya dumiretso sa pulis? Dahil takot siya. Sagot ni Diwa. At dahil sangkot din siya. Kung pupunta siya sa pulis, siguradong makukulong din siya.
Sa akin, umaasa siyang makakakuha ng mas magaan na parusa o baka tulong para makatakas. Napahilamos si Alon sa kanyang mukha. Ang lohika sa likod ng mga posibleng motibo ni Mahalina ay nandoon. Hindi, sabi niya muli. Hindi ko papayagan. Hindi kita hahayaang pumunta doon mag-isa. Tumingin si Diwa sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikislap sa dilim. Naalala niya ang gabi sa ospital, ang pakiramdam ng kawalan. Naalala niya ang anonymous post na sumira sa kanyang reputasyon. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama nang malaman nitong iniwan niya ang kanyang karera para sa isang lalaking hindi pala karapat-dapat. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Pupunta ako, sabi niya sa isang boses na matatag at pinal. Diwa. Pero pagputol niya, humarap kay Alon. Sa paraan natin, nakita ni Alon ang pagbabago sa mga mata ni Diwa. Hindi na ito ang babaeng puno ng pag-aalinlangan kanina. Ito na ang CEO ng Sinag Innovations, ang strategist, ang mandirigma. Umupo silang dalawa at bumuo ng isang plano. Hindi nila isasantabi ang posibilidad na ito ay isang patibong. Sa katunayan, iyon ang kanilang magiging pangunahing assumption. Gagamitin nila ang sariling bitag ng kalaban-laban dito. Kinabukasan, bago maggabi, naghanda si Diwa. Nakasuot siya ng simpleng itim na blouse at pantalon. Sa ilalim ng kanyang kwelyo, maingat na ikinabit ni Alaina ang isang maliit na button camera. Halos hindi mapansin. Sa loob ng kanyang bag, may isa pang audio recorder. Okay, test! Bulong ni Alon mula sa kanyang van na nakaparada sa kabilang kalsada, nakatingin sa kanyang laptop. Naririnig mo ba ako? Isang maliit na earpiece na tila hibla ng buhok ang nakasuksok sa tainga ni Diwa. Malinaw? Sagot niya. Nakikita kita. Ang video feed ay malinaw. Nahack ko na rin ang CCTV ng coffee shop. May 2 kamera na nakatutok sa table sa sulok. Sabi ni Alon. Tandaan mo, Diwa, kung may naramdaman kang mali, kahit katiting lang, umalis ka kaagad. Sabihin mo lang ang code word. Mainit ang kape. Papasukin ko ang lugar. Tumango si Diwa. Huminga siya ng malalim. Handa na ako. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad papasok sa kapihan ng Pag-asa. Ang pamilyar na amoy ng kape ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, ang lugar na dati simbolo ng pag-asa ay tila nababalot ng panganib. Nakita niya si Mahalina. Nakaupo ito sa pinakasulok na mesa na katalikod sa karamihan. Nakasuot ito ng malaking salamin at isang hoodie. Tila nagtatago. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nanginginig. Naglakad si Diwa papunta sa mesa. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang haba. Nang marating niya ang mesa, umupo siya sa tapat ni Mahalina. Tumingin sa kanya si Mahalina. Ang mga mata ay puno ng takot. Dumating ka, nandito ako, sagot ni Diwa. Inilabas ni Mahalina ang isang maliit na itim na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Nandyan lahat. Bulong nito. Ang kopya ng ledger, mga recording ng usapan niya sa telepono. Aabuti na sana ni Diwa ang USB. Ngunit isang bagay sa labas ng bintana ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang anino sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa kabilang kalsada. Sa tabi mismo ng van ni Alon, may nakatayong isang lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit ang tindig, ang porma ng katawan ay napakapamilyar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Diwa. Diwa, may problema, sabi ng boses ni Alon sa kanyang earpiece. May lalaking papalapit sa van. Hindi ko gusto ang itsura niya.
Tumingin si Diwa pabalik kay Mahalina. Nakita niya ang isang kislap ng awa at pagsisisi sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam na niya, ito ay isang bitag. Ang buong paligid ay tila bumagal para kay Diwa. Ang mahinang tugtog sa loob ng coffee shop, ang tawanan mula sa kabilang mesa, ang tunog ng pag-grind ng kape, lahat ay tila humina at naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso at ang nag-aalalang boses ni Alon sa kanyang earpiece. Diwa, papalapit na siya. Umalis ka na diyan. Ngayon na. Ngunit hindi gumalaw si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mahalina. Nakita niya ang isang luhang tumulo mula sa mga mata nito. Isang tahimik na pag-amin ng katrayduran. Patawarin mo ako. Halos walang tunog na ibinuka ni Mahalina ang kanyang mga labi. Inabot ni Diwa ang USB flash drive. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri dito, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang mesa. Bravo! Isang pamilyar na boses ang pumalakpak ng dahan-dahan at may panguuyam. Napatayo ang lahat ng tao sa coffee shop at napatingin sa kanilang direksyon. Nakatayo doon si Silang. Ang kanyang mukha ay may isang malademonyong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Hawak niya ang kanyang cellphone. Naka-record ang lahat. Huling-huli ka sa akto, Diwa. Sabi niya. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Isang desperadong magnanakaw. Sinusubukang kuhain ang mga sikreto ng aking kumpanya. Nakakaawa. Napatingin si Diwa kay Mahalina, na ngayon ay nakayuko, nanginginig sa takot. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pag-iyak, ang kwento, lahat ay parte ng isang masamang plano. Silang. Nagsimulang magsalita si Diwa. Huwag ka nang magsalita, putol ni Silang. Nakunan ko ang lahat. Ang pag-abot mo sa USB na naglalaman ng confidential information ng Talon Dynamics. Ang testimonya ng aking tapat na empleyado, si Mahalina, na pinilit mo at tinakot para ibigay ito sa'yo. Tapos ka na. Sa hudyat ni Silang, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang lalaking nakita ni Diwa sa labas kanina. Mga sir, sabi ni Silang sa mga pulis, itinuturo si Diwa. Ito po ang babae, si Diwa Montenegro. May tangka po siyang pagnakaw ng intellectual property ng aking kumpanya. Hawak niya po ang ebidensya. Lumapit ang mga pulis sa kanilang mesa. Ang mga mata ng lahat ng customer ay nakatutok kay Diwa, puno ng pag-uusig at chismis. Para siyang isang kriminal na nasa gitna ng sarili niyang execution. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay guguho. Ma'am, kung maaari po ay isama namin kayo sa presinto, sabi ng isang pulis, at kailangan po naming kunin ang USB na yan bilang ebidensya. Inilahad ng pulis ang kanyang kamay. Tumingin si Diwa sa maliit na itim na USB. Ang bagay na dapat sana'y magiging kaligtasan niya ay siya na ngayong magiging kadena niya. Ang ngiti sa mukha ni Silang ay lalong lumawak. Ngunit bago pa man maibigay ni Diwa ang USB, isang boses ang pumuno sa buong coffee shop. Sandali, lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pintuan si Alon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang paghinga ay bahagyang habol. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. Bago niyo gawin yan, sabi ni Alon. Lumalakad palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Silang. Mas mabuting panoorin niyo muna ito. Itinaas ni Alon ang kanyang telepono. Sa screen, isang video ang nagsimulang mag-play. Ito ay kuha mula sa isang CCTV camera sa isang parking lot, may petsa at oras ng araw ding iyon. Ang nasa video ay si Silang at Mahalina. Nakita ng lahat kung paanong sinunggaban ni Silang ang braso ni Mahalina ng may puwersa. Nakita nila ang takot sa mukha ni Mahalina
habang may iniaabot si Silang sa kanya isang maliit na itim na USB. Nakita nila kung paanong itinulak ni Silang si Mahalina papunta sa direksyon ng coffee shop. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malinaw na pagbabanta. Ang ngiti sa mukha ni Silang ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng gulat at pagkasuklam. "Edited yan! Pekeng ebidensya!" sigaw niya. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Ang kanilang profesional na anyo ay napalitan ng pagdududa na ngayon ay nakatutok na kay Silang. Ang video na ito ay mula sa public CCTV ng gusali sa tapat. Kalmadong paliwanag ni Alon. Hindi inaalis ang tingin kay Silang na ngayon ay namumutla na, naka-timestamp at naka-save sa city servers. Hindi ito maaaring i-edit. Malinaw na ipinapakita dito na ang buong kaganapan ngayong gabi ay isang setup, isang malinaw na kaso ng paninira at pagtatanim ng ebidensya. Biglang tumayo si Mahalina, humahagulgol. "Totoo po yon. Pinilit niya ako. Sabi niya sasaktan niya ako. Kapag hindi ko sinunod ang utos niya." Sigaw niya. Itinuturo si Silang. Ayoko na pong matakot. Ang buong coffee shop ay nagkagulo. Ang mga bulungan na kanina'y laban kay Diwa ay ngayon ay naging mga akusasyon laban kay Silang. Ang bitag na inihanda niya ay siya mismong kinahulugan. Sinungaling, bulyaw ni Silang kay Mahalina. "Binayaran kanya para siraan ako, di ba?" Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagwawala ay lalo lamang nagpatunay sa kanyang pagkakasala. At may isa pa, sabi ni Alon, at dito na niya inilabas ang kanyang tunay na alas. Tumingin siya kay Diwa at bahagyang ngumiti. Ang USB na hawak ni Diwa ay isang decoy. Walang laman yan kundi mga lumang kanta. Nagulat ang lahat, pati na si Diwa, dahil habang pinaplano ninyo ang inyong maliit na drama, patuloy ni Alon, tinitingnan sina Silang at Mahalina. Mayroon nang nangyayaring mas mahalaga. Kaninang hapon, habang abala kayo sa paghahanda ng bitag, isang motorcycle courier ang nag-abot sa akin ng isang package mula sa isang Jane Doe. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Alon ang isa pang USB. Kaparehong-kapareho ng hawak ni Diwa. Ngunit may maliit itong marka ng asul na tinta sa dulo. "Ito," sabi ni Alon. Itinaas ang USB para makita ng lahat, ito ang totoong Black Ledger. Ang totoong ebidensya ng pandaraya, pangingikil, at lahat ng krimen na tinatago ng Talon Dynamics. Salamat sa kooperasyon ni Mahalina. Ngayon ay si Silang naman ang napatingin kay Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit ng isang taong tuluyang natraidor. Naintindihan niya ngayon. Ginamit siya ni Mahalina. Ginamit nito ang kanyang plano para makahanap ng sarili nitong kaligtasan. "Hayop ka!" sigaw ni Silang. Akmang susugurin si Mahalina, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. "Mr. Corpus, sumama po kayo sa amin sa presinto," sabi ng pulis. Ang boses ay matigas na. "Marami po kayong kailangang ipaliwanag." Habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas, nagpumiglas si Silang. Ang kanyang anyo ng isang respetadong CEO ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang desperadong halimaw. Ang kanyang mga mata ay nakahanap sa mga mata ni Diwa. Sa gitna ng kaguluhan, isang tingin na puno ng purong pagkasuklam. "Hindi pa tayo tapos!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. "Tandaan mo yan, Diwa. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita." At pagkatapos ay isinakay na siya sa police car. At ang tunog ng sirena ay unti-unting humina sa kalayuan. Naiwan sa loob ng coffee shop ang isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Diwa. Ngunit ngayon, ang mga ito ay puno na ng pagkamangha, awa at respeto. Dahan-dahang lumapit si Alon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo
Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin na iyon, lahat ng pasasalamat, lahat ng pag-aalala, at lahat ng tagumpay ay naramdaman nila. Tapos na ang gabi ng paghuhukom, at sa pagkakataong ito, ang mga sumunod na linggo ay parang isang ipo-ipo. Ang iskandalo sa kapihan ng Pag-asa ay naging headline sa lahat ng business news. Ang Black Ledger na isiniwalat ni Alon ay nagbukas ng isang Pandora's box ng mga ilegal na gawain ng Talon Dynamics, mula sa tax evasion, ghost projects, hanggang sa corporate espionage. Lahat ay lumabas. Ang mga investor ay sabay-sabay na umatras. Ang mga kliyente ay nag-pull out ng kanilang mga kontrata. At ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang Talon Dynamics, ang dambuhalang tinitingala sa industriya, ay gumuho sa loob lamang ng ilang linggo. Kasabay nito, ang pangalan ni Diwa Montenegro at ng Sinag Innovations ay biglang umangat. Siya na dati biktima ng mga malisyosong chismis, ay ngayon kinikilala bilang isang babaeng matapang na lumaban para sa katotohanan. Ang kwento ng kanyang pagbangon na idinugtong sa kwento ng pagbagsak ni Silang ay naging isang inspirasyon. Ang mga investor na dati nag-postpone ng kanilang mga meeting ay ngayon nag-uunahan ng tumawag. Ang araw ng paglilitis kay Silang ay isang media circus. Dumating si Diwa, hindi bilang isang naghihinagpis na biktima, kundi bilang isang matatag na saksi. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Nang tawagin siya sa witness stand, naglakad siya ng may kumpiyansa. Nagtama ang kanilang mga mata ni Silang. Ang dating aroganteng CEO ay ngayon nakasuot ng orange na jumpsuit. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng galit. Ang tingin na iyon ay hindi na nakaapekto kay Diwa. Maaari niyo po bang isalaysay ang mga pangyayari noong gabing iyon sa ospital? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Diwa. Nagkaroon po kami ng pagtatalo ng aking asawa noon. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Nang sinabi kong aalis na ako, sa kanyang galit ay itinulak niya ako. Bumagsak po ako sa isang matigas na bagay. At doon po nawala ang aming anak. Walang luha, walang pag-iyak. Tanging ang bigat ng katotohanan sa bawat salita. Si Mahalina ay tumistigo rin bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, at sa pagsasaalang-alang ng kanyang kalagayan, binigyan siya ng immunity mula sa ilang kaso at isang mas magaan na sentensya ng probation para sa kanyang pagkakasangkot. Ikinuwento niya ang lahat, ang relasyon nila ni Silang, ang mga pananakit, ang pag-set up kay Diwa. Sa huli, ang hatol ay malinaw. Guilty. Si Silang Corpuz ay napatunayang nagkasala sa maraming bilang ng fraud, corporate sabotage, at physical assault. Hinatulan siya ng maraming taon ng pagkakakulong. Habang inilalabas siya ng courtroom, ang huling isinigaw niya ay ang pangalan ni Diwa, isang sigaw na puno ng walang saysay na galit. Ilang buwan ang lumipas, ang mga natitirang asset ng bangkaroteng Talon Dynamics ay isinailalim sa isang public auction. Kasama rito ang kanilang building, ang kanilang mga kagamitan, at ang kanilang mga intellectual properties. Sa araw ng auction, dumating si Diwa kasama si Alon at ang kanilang legal team. Maraming malalaking kumpanya ang naroon, nag-aabang na makuha ang mga ari-arian ng Talon sa murang halaga. Nang simulan ang bidding para sa pinaka-prestihiyosong asset, ang building ng Talon Dynamics, ang toreng salamin na minsan ay naging simbolo ng kapangyarihan ni Silang. Isang matinding labanan ang naganap. Ngunit sa huli, isang boses ang nanaig. Sinag Innovations bids 150 million pesos. Sabi ng abogado ni Diwa, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Going once, going twice. Sold.
to Sinag Innovations. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Hindi ito ngiti ng paghihiganti. Ito ay ngiti ng tagumpay. Ang tagumpay ng isang bagong simula na itinayo mula sa mga abo ng isang masakit na nakaraan. Bago umalis ng lungsod para magsimula ng bagong buhay, humiling si Mahalina na makausap si Diwa sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa isang parke. "Aalis na ako," sabi ni Mahalina. Hawak ang kanyang lumalaki ng tiyan. "Pupunta ako sa probinsya ng nanay ko. Doon ko palalakihin ang anak ko." Tumango si Diwa. "Sana maging maayos ka, Diwa," sabi ni Mahalina. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. "Alam kong hinding-hindi magiging sapat ang salitang sorry. Pero patawad. Patawad sa lahat." Tinitigan ni Diwa ang babae sa kanyang harapan. Ang babaeng minsan niyang kinasuklaman. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang kaaway, kundi isang kapwa babaeng nagkamali, nasaktan, at ngayon ay sumusubok na bumangon. "Hindi ko pa kayang magpatawad, Mahalina," tapat na sagot ni Diwa. "Siguro, balang araw, pero sa ngayon, ang maibibigay ko lang sa'yo ay isang panalangin na sana'y mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo para sa'yo at para sa magiging anak mo." Tumango si Mahalina at tumalikod. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, naramdaman ni Diwa na isang mabigat na kadena mula sa kanyang nakaraan ang tuluyan ng nalagot. Kinagabihan, dinala ni Alon si Diwa sa tuktok ng kanilang bagong gusali ang dating opisina ni Silang. Ang buong lugar ay walang laman, maliban sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad ng Luntian. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. "Atin na to," bulong ni Alon. Nakatayo sa tabi niya. Nakatayo si Diwa doon, pinagmamasdan ang tanawin. Nakuha na niya ang lahat, ang hustisya, ang kumpanya, ang tagumpay, ang paghihiganting matagal niyang inasam. Ngunit habang nakatingin siya sa liwanag ng syudad, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Masaya na ba talaga ako? Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at corporate na gusali ng Talon Dynamics ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang pangalan sa harapan ay pinalitan na Sinag Innovations Tower. Sa loob, ang madilim na kahoy at bakal ay napalitan ng maliliwanag na kulay. Open space na mga workstation at mga pader na salamin. Mayroon ng coffee bar, game room, at isang dream lounge kung saan maaaring magpahinga ang mga empleyado. Ang tore na dating simbolo ng takot at opresyon ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang Sinag Innovations ay lumago ng husto mula sa 4 na tao. Sila ngayon ay mayroon ng halos 100 empleyado. Ang kanilang TaskLink software ay naging isang malaking tagumpay at marami pang mga bagong proyekto ang kanilang inilulunsad. Isang hapon, tahimik na umalis si Diwa sa opisina. Nag-drive siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Isang tahimik na memorial park sa labas ng syudad. Naglakad siya sa mga hanay ng mga puting krus hanggang sa marating niya ang isang maliit na plot ng lupa sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Walang pangalan, tanging isang maliit na anghel na gawa sa bato ang nakatayo roon. Doon nakalibing ang mga abo ng kanyang anak. Umupo si Diwa sa damuhan. Maingat niyang inilapag ang isang tangkay ng puting rosas sa paanan ng anghel. Sa mga unang buwan pagkatapos ng trahedya, ang pagpunta rito ay isang parusa. Bawat pagbisita ay puno ng pag-iyak, galit, at mga tanong na bakit. Ngunit ngayon, iba na. Tinitigan niya ang anghel. Wala nang luha, wala nang galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim, payapang kalungkutan, isang pagtanggap. "Hello, anak!" Bulong niya sa hangin. Si mama ito. Huminga siya ng malalim. Marami nang nangyari.
Sana, kung nasaan ka man, masaya ka at sana mapatawad mo si mama kung minsan ginamit kitang dahilan para sa galit ko. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Nanalo tayo, anak, patuloy niya. Nanalo tayo sa laban. Ngayon, malaya na si mama. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang pamilyar na amoy ng kape at ang tahimik na lakad na iyon, naisip kong baka nandito ka. Sabi ni Alon, umupo sa tabi niya. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagsalita ng kung ano-anong pampalubag loob. Inilapag lamang nito ang isang paper cup ng mainit na kape sa tabi niya at tahimik na umupo. Dinadamayan siya sa kanyang katahimikan. Matagal silang nanatili roon. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag ay tumatama sa mukha ni Diwa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Na walang bahid ng anumang nakaraan. Isang ngiting dalisay at payapa. Bumalik sila sa Sinag Tower ng gabing iyon. Dumiretso sila sa rooftop garden na ipinagawa ni Diwa. Alon, sabi ni Diwa, habang nakatingin sa mga bituin. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sa pagtitiwala mo sa akin kahit noong ako mismo ay hindi na nagtitiwala sa sarili ko. Ngumiti si Alon. Pareho lang tayong may pinaglalaban, Diwa. Nagkataon lang na iisa ang kalaban natin. Lumapit ito sa kanya. Ang tanong, ngayong tapos na ang laban, anong susunod? Tumingin si Diwa sa kalawakan ng syudad sa kanilang paanan. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkasira at ngayon ay saksi sa kanyang pagbangon. Noong una, ang akala ko, ang paghihiganti ang magpapalaya sa akin, sabi niya. Akala ko kapag nakita kong nagduro sa sisilang, magiging masaya ako, pero hindi pala. Ang tunay na kalayaan, ang tunay na sinag, hindi pala nanggagaling sa pagbagsak ng iba. Humarap siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa itaas nila. Nanggagaling pala ito sa loob. Sa pagbuo muli ng sarili mo, sa pag-alam na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ito, sabi niya, iginala ang kamay sa kanilang paligid. Ang kumpanyang ito, ang mga taong ito, hindi ito tropeyo ng paghihiganti. Ito ang patunay na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Walang namutawing pag-amin ng pag-ibig sa pagitan nila. Walang mga matatamis na salita. Ngunit sa pagitan ng dalawang taong pinag-isa ng sakit at pinatatag ng laban, may isang pag-unawa na mas malalim pa roon. Isang pag-unawa na nagsasabing, nandito ako, kasama mo ako. Sa susunod na kabanata, pumasok si Diwa sa kanyang opisina. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na ipinalagay niya sa pader. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang anino ng isang babaeng takot at wasak. Wala na ang babaeng umiiyak gabi-gabi. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng buo. Isang leader. Isang survivor. Isang babaeng natagpuan ang sarili niyang sinag sa gitna ng pinakamadilim na karimlan. Ngumiti siya. Isang ngiti na para sa sarili niya lang. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Isang email. Ang subject, Proposal for Sinag APAC Expansion. Isang proyekto na magdadala sa Sinag Innovations sa international stage. Huminga siya ng malalim, kinuha ang telepono, at ngumiti ng may panibagong kumpiyansa. Ang laban para sa hustisya ay tapos na. Ngunit ang kanyang paglalakbay, ngayon pa lang talaga nagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sinag sa Karimlan. Ang paglalakbay ni Diwa ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng ating pinakamalaking lakas. Hindi natin kontrolado ang sakit na maaaring idulot ng iba,
Ngunit hawak natin ang kapangyarihan kung paano tayo babangon mula rito. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang paghilom, pagpapatawad sa sarili, at ang pagtuklas na ang pinakamaliwanag na ilaw na ating kailangan ay ang ilaw na nagmumula sa ating sariling puso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Tunay pong isang karangalan ang maging bahagi ng inyong hapon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan? Sa susunod, i-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.